ng dalawang Chinese nationals. Isang 28-year-old at isang 31-year-old. Parehong residente ng Makati City dahil sa possession of unregistered firearms and ammunition. Mula sa kanilang tirahan, nakakumpiska tayo ng iba-ibang klaseng baril gaya ng caliber 45 na pistol, isang 357 revolver, isang rifle, isang caliber 22 na sniper rifle, isang shotgun, at iba-ibang mga bala at iba pang mga magazines para sa mga baril na ito. Itong mga baril nga ay nasa custody ng Makati Police Station para sa pag-file ng kaukulang mga kaso. August 9, alauna hanggang alas 7 ng umaga, nagkaroon ng medyo mahaba-habang enkwentro sa Lanao del Sur sa pagitan ng ating mga elemento mula sa CIDG, sa local na Maguindanao, sa PRO Bar, sa Lanao del Sur, Lanao Intelligence, Mapio, Nika, Philippine Army, at ang 15th Infantry Division laban sa mga miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Sa operasyong ito, nakahuli tayo ng mga minor na edad, ng mga fighters na ginagamit ng Mauti. At may nasawi rin sa enkwentro na mga miyembro ng Mauti at may isang babae na namatay at may isang lalaki rin na bata na namatay. May mga nakatakas din at ito ay mga identified na. Sa kasalukuyan, ang mga nahuli ay nasa kustodiya ng 103rd IB, 6th Infantry Division ng Philippine Army sa Marawi. At nagpe-prepare na rin tayo ng kaso laban sa mga nahuling ito. Dati pa sila ay may mga warrant na para sa kaso murder at homicide. Na-recover din ang iba-ibang mga high-powered firearms. M14, M16, M79, 45 caliber pistol, hand grenades, RPG blasting caps, ISIS flags, at iba-iba pang mga war materials. Sa kabuuan, ang ating loose firearms naman, mula June 2 hanggang August 8 ay umabot na sa 1,764 ang ating naaresto at 4,340 na ang mga baril na nakuha natin or isinuko at 482 naman ang na-turnover para sa safekeeping. Sa illegal drugs naman, tuloy-tuloy ang ating kampanya at lately, ang Regional Office 7 ay nakahuli ng isang regional top-level personality na kinilala sa pangalang alias Kali. Nakuha sa kanya ang more or less 2.5 kilos or worth 17 million na shabu at iba pang mga paraphernalia. Ngayon, nasa kustodiya ng pulisya ang suspect habang inihanda ang kaso. Ito sa human trafficking naman. Sa ating mga kababayan, baka may mga nandyan sa inyong mga community nang re-recruit, baka malinlang kayo, tuloy-tuloy ang mga ginagawa natin operasyon against human trafficking at marami na rin natin na-interdict. Last August 9, sa isang operasyon kasama ang Philippine Coast Guard at DOJ at ang DSWD, na-intercept natin ang ML Sayang na patungong Taganak Tawi-Tawi na pinaniwala ang gagamitin bilang back to route papuntang ibang bansa. Ang target natin na nakikita, pinakamalapit na isla, yan sa Malaysia, isang ruta na kinikilalang ginagamit ng mga human trafficking syndicate sa region. Naligtas ang 38 na individual, 22 kababaihang nasa hustong taong gulang, 2 minor na edad na babae, 12 na kalalakihan na nasa hustong taong gulang at 2 minor na lalaki. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ang mga biktima ay mula sa iba't ibang probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao at pinaniwala ang bahagi pa ng mas malaking grupo na tinatayang 15 na katao. Nahuli natin ang 3 recruiter mula sa Antipolo, mula sa Northern Samar at mula sa Zamboanga City. Sa ngayon, ang lahat ng na-rescue ay nasa kustodiya na ng Processing Center for Displaced Persons para sa pansamantalang masilungan, medical check-up at assessment ng DSWD. This weekend, we also visited PNP Regional Office 2 and PNP Regional Office 13
para sa ating command visit para tiyakin ang operational readiness ng ating 911 emergency response sa region. Mula sa inilunsad nating 911 emergency response, mula na ako'y magsimulang maupo bilang Chief of the Philippine National Police 2 buwan na nakalilipas, nakapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan sa loob lamang ng 5 minuto mula sa pagkatanggap ng tawag. Marami tayo na italang mga operational successes. Bukas may ipakita natin ito sa Presidente sa ating PSA. Then, pupunta naman natin sa Region Caraga kahapon, sa Region 13. Binisita natin ang isa nating nasawi na kasama na nakaburol ngayon si Patrolman Ferry Seda Haso ng CIDG na naengkwentro sa Dinagat Island na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Malungkot na pangyayari, ngunit nagsisilbi itong inspirasyon sa amin para lalo naming paigtingin ang ating operational procedures upang maiwasan ang pagkaulit ng ganitong mga pangyayari. Maraming salamat po at ready na tayo na sumagot sa inyong mga katanungan. Thank you very much, sir. We shall now proceed to our question and answer. First, we will be having Ms. Leah Ilagan from BNTV, ma'am. Morning, sir. Morning, sir. Sir, dun sa Mauti po, ilang minor de edad po ang naaresto at ano na po ang disposisyon, nasa na po sila ngayon? Meron, ano yung last na? Nasa na po yung mga minor de edad? Sa ngayon ay may 3 tayo na aresto. Nasa custody ngayon ng Army na ito-turn over natin sa DSWD for the proper intervention. Sir, possible ba na nagpapalakas ulit ng puwersa ang Mauti dahil kahit mga minor de edad ay tinitrain nila para ilaban sa Ever since naman, naging part na ng modus operandi ng Mauti ang pag-recruit ng mga child fighters. Kasi nga, pagdating na sa labanan, sa field, ang ating mga tauhan ay, siyempre, ibang pagtingin pag bata ang nakakaharap. Kaya ito ay kasuklam-suklam na gawain ng Mauti. At sa tingin ko naman, nare-realize na ng mga communities na yan kung saan sila present na wala namang ibang gustong gawin ang mga taong ito, kundi sirain lang ang kapayapaan ng ating mga communities para sa selfish interest nila. Sir, after nga na mahuli itong mga minor de edad na ito, ano po ang hakbang na gagawin ng PNP lalo na doon sa Marawi, sir? Magdadagdag ba ng tauhan ng PNP doon sa ground? Well, this is a whole government approach that we are looking into na aside sa law enforcement operations, meron tayong mga internal security operations na ginagawa. Isama na natin ating mga eskwelahan, pati ang mga local government units para ma-preempt na itong mga recruitment operations na ginagawa ng mga grupo na ito. Thank you, sir. Maraming salamat din, ma'am. Thank you very much, ma'am. Next, we will be having a question from Sir Mark Makalalad of DZWB. Hi, sir. Good morning. So, ano pong pinaganda ng PNP na possible retaliation, sir? Yung posibleng pagganti ng Mauti dahil meron kayong mga naaresto sa site po nila? Thank you, Mark. Lagi namang ina-assess natin na itong Mauti na to ay nagpapatuloy ng kanilang mga nefarious activities. So, lagi naman tayong handa laban sa kanila. Sa ngayon naman, ang gusto nating mawala sa kanila ay ang mass-based support. At nakakita naman natin, na-educate naman ang mga tao. At kaya tayo na-enkwentro dahil sa mga impormasyon ibinibigay mismo ng community kung saan sila gumagalaw. Kaya nakahanda kami sa kung ano man ang gusto nilang gawin. Pero sa ngayon, preemptive tayo. Kahit na wala silang gawin, hahabulin na natin sila sa mga krimen na dati na nilang nagawa. Sir, yung operation, yung implementation of warrant of arrest, right? Sir, as of now, ilan pa ba yung nasa radar ng PNP na target ng mga Mauti members na meron pong warrant of arrest? Marami-rami pa po ba? Marami yan. Marami pa sila. Although, siyempre, iniisa-isa natin para maubos na ang mga to. Although, dahil sa mga nangyayaring ito, may mga investigation din tayong ginagawa, gaya nitong recruitment ng mga child warriors. Ina-identify natin ang mga recruiters nila para masampahan ulit ng kaukulang kaso. So, we are still continuing our fight and the pursuit of these people that are still at large. Ina-identify natin, filean natin ang mga kaso. Thank you, sir. Salamat din. Thank you, Sir Mark. Next, we'll be having a question from Sir June Veneracion of GMA7. Sir, magandang umaga po.
Dito po ba sa pagkaka-aresto nyo dito sa ilang members ng Maute, meron po ba kayo na-uncover na meron na naman silang susunod na plan? Perhaps not the same magnitude as yung na-launch nila years ago. Kasama sa mga na-recover doon sa enkwentro ang mga war materials na nagko-contain ng mga dokumento rin na nagko-contain din ng kanilang mga plano. So, we are still in-exploit natin ang mga dokumentong to para ma-preempt natin kung ano man ang plano nilang kasunod. So, paano nila nag-carry out yung recruitment dun sa mga child warriors? Given the fact na nakita naman lahat siguro ng buong Pilipinas and perhaps yung buong mundo kung ano yung nangyari dun sa Marawi Siege. Anong main motivation ba nila? Paano pa sila nakaka-lure ng mga bata? Kaya nga yung panlilin lang, kasi nga kung titingnan natin, itong grupo na to, may mga foreign trained, kasama sa training nila, propaganda, recruitment. So, yung mga vulnerable sectors natin, pag nalapitan nila dyan, may sistema sila kung paano mag-recruit, talaga na-expect natin may makukuha sila. Kung kaya't ang kasama na sa ating mga preemptive measures, sinisiguro natin na ma-debunk natin ang kanilang mga propaganda, maipakita sa ating mga kababayan na itong mga ginagawa nila ay walang kabutihang idululot, kundi gulo lamang at pagkasira ng mga community at sa individual level ay maaring magresulta pa sa pagkasawi, pagkamatay, pagkadisgrasya, pagkahuli, makasuhan ng ating mga kababayan. So, whole government approach, tinitingnan natin ang aktibidades nila and at the same time ay kina-counter na kaagad natin through our own information drive. How about the presence of foreign fighters, sir? Nung nag-operate ang mga tropa nyo, may nakita ba doon? Sa ngayon, wala tayong nahuli, ano? Puro Pilipino ang ating mga nahuli. So, good thing. Pero pag may makita tayo dyan, may ma-detect tayo, prioritize natin ang mga yan, siyempre. Thank you, Chief. Thank you. Thank you very much, Sir June. Next, we'll be having a question from Ms. Catherine Austria of Brigada News FM. Sir, doon na lang po sa nabanggit kanina, dahil po may nasawing pulis sa Dinagat Islands, binabanggit po kayo na paitingin yung police operational procedures, tama po ba? Ano po yung mga pagbabago pagdating doon sa operation ng mga pulis para maiwasan na yung pagkasawi ng miyembro natin? Tinitingnan natin ang mga SOPs natin, pero ang tinitingnan talaga natin yan yung training. So, activated na ang ating 4 na firearm simulator. Meron kaming use of force simulator. Doon natin tinetesting ang ating mga pulis, pinapadaan sila sa mga iba-ibang mga scenarios para ang reaksyon nila ay tama at naayon sa batas. Ayaw din naman natin na ang mga pulis naman natin ay makapatay naman ng wala sa lugar. Hindi natin gusto yon. Dahil nga pag tumaas ang paranoia, ganun talaga. Alam natin na may risk ang pagpupulis. May risk talaga itong trabaho na to. Pag mag-responde tayo, lalo na ngayon sa ating mga ginagawang mabilis na responde, inaabutan talaga natin ang mga kriminal habang ginagawa nila ang kanilang krimen. Kaya nagkakabanggaan talaga, magkakapukpukan. Ang kriminal, walang iniisip yan, kundi mag-survive lang. Kaya wala silang pakialam kung sino man ang magiging liability sa paligid nila. Whereas ang pulis, yan, nakikita natin, marami tayong consideration, sinisiguro natin na ang dinideliver natin na serbisyo ay hindi makakasakit ng hindi ini-intend. So, ang ginagawa natin ngayon, aside sa revision ng mga police operational procedures natin, pag-study natin ang operational procedures, ini-strengthen din natin ang ating human capital. Pinag-aaral natin ang maayos ang ating mga police at tinitraining sila gamit ang mga equipment na meron tayo ngayon. Sir, sa mga pulis pa rin, para naman po sa kapakanan nila, may nabanggit pa kayo last time sa briefing sa Cagayan, 45% sa pag-ibig. Ano po yung pabahay para sa kanila, sir? We have made initial talks with the Pag-ibig Fund and ipo-formalize na lang namin. May mga acquired assets ang Pag-ibig na binibenta. May mga promo sila na at a certain level, from 10 million up na mabili mo hanggang 50 million, meron silang 40% discount. Hanggang sa 200 million up na mabili nyo na acquired assets, group sale, bulk sale, ay may 45%. So we have made a deal with Pag-ibig and we are about to just finalize it. Ang hiningi namin is
yung mga pulis namin ay magtitingin sa kanilang mga acquired assets kung ano ang magustuhan ng mga pulis, i-communicate sa amin para maging bulk sale na rin. Hindi na sila makipag-bidding because it is being sold through bidding. Yun na lang aming final na nire-request na hindi na kami magbibidding, kukunin namin doon sa minimum bid price at magbibigay sila ng 45% discount kung ano ang minimum bid price na yun. Paano yun, Chief? Kailangan makuha muna yung minimum numbers o minimum amount kung ilang milyon, saka po magbibigay sila ng 45%. In normal circumstances, for normal buyers, ganon. Now, that's what we are negotiating with the Pag-ibig. The PNP is negotiating na kahit hindi namin maabot ang minimum total price sa bulk sale na required nila para sa discount, ibibigay pa rin nila ang discount. Thank you, Chief. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. Next, we'll be having question from Mr. J. Mark Dagala of Radio Pilipinas. Sir, good morning po. Balikan ko lang yung sa Maute, sir. Yung leader ng grupo nakatakas, tanong ko lang, Pilipino po ba yung leader ng grupo na yun? Pilipino lahat ang ating tinitingnan ng mga miyembro nitong Mauti Group na to. Sa ngayon, ang na-identify natin ay Pilipino. Sir, for reiteration lang, gaano pa ka-strong yung strength nila? At may dahilan pa rin ho ba para maalarma yung ating mga kababayan? Sa tanong na kung dapat maalarma ang ating mga kababayan, ang gusto naming i-assure ang ating mga kababayan, kontrolado natin ang mga to. Hindi sila pwede makagawa ng large-scale activity gaya nung nangyari sa Marawi Siege. Hindi nila kayang gawin yun at wala tayong nakakitang indikasyon na magagawa pa nila yon dahil tayo bantay sarado na. Ngayon, kung ilan pa sila ngayon, regarding sa tanong mo na yan, those are PSR matters, yun yung aming mga periodic, yung OB matters, intelligence matters, pagpapasensyahan nyo, hindi na namin i-disclose muna ang ating mga exact figures regarding that matter. Pero they're in controllable and manageable numbers na. Thank you po. Thank you, sir. Next, we'll be having question from Sir Jeff Caparas of ABS-CBN. Chief, happy second month. Sir, how are we coping up with the 5-minute response sa 911 with your men? Yung mga tao ba nasasanay na na-instill na ba sa kanila na may 911 at 5 minutes re-responde ang police? How are we coping up with that, Chief? We are on the part na ngayon na nagpa-fine-tune tayo ng operations natin. Kasi natural yan, sa birthing pains niyan, may mga clarifications na gustong gawin. Like, sa bundok pa, may 5 minutes response din. Sa pag-iikot ko sa mga tao natin sa field, lagi ko sinasabi, yung 911, dinidemand natin yan sa mga city centers. Natural, kasi nandun na nga tayo eh. Ididemand ko talaga na ang 5 minutes response ay dapat 5 minutes talaga sa city center. Kasi nandyan na mismo ang pulis eh. Walang rason na nandyan na nga tayo, hindi pa tayo makaresponde na maayos. Ngayon, meron namang mga areas na talaga namang hinterlands. May mga areas na 21 lang ang pulis, class C municipality, malaki ang farming community, malalayo ang mga bahay. Natural, sentido común lang. Hindi talaga uubra yan. May lumabas sa media may lumabas na Facebook na isang insidente na ang tawag ay galing sa kabilang isla na kailangan pang mag-motorboat. Kaya ang sabi ng mga, hindi ko alam kung totoong pulis yun o nangiintriga lamang, ang sabi dahil prank call yun it turns out to be a prank call. Nasa gitna na sila ng dagat, pero kahit na prank call pa, dumiretso daw sila kasi kailangan makapag-comply ng 911. Yan yung mga mag-comply ng 5 minutes na tawag ng 911. I cautioned the regional director regarding that matter. I told him that this is a failure to exercise common sense in leadership. At yun, winawarn ko ang aking mga middle level commanders na ang pagiging commander at ang pagiging leader, napakaraming pangangailangan niya ng sentido común. Okay? Hindi natin gusto makita, wala pa naman tayong nakakita na tinatawag na sa private sector na mga malicious compliance. Wala pa naman tayong nakakitang ganyan, no? And ayaw natin makakita ng ganyan. So sa ngayon, binibigyan ko ng responsibilidad ang mga middle level commanders to
exercise their discretion. Basta ang bottom line natin, outside of the areas covered by the 5 minutes response, gusto natin ang pulis makarating in reasonable time. Gusto na natin matanggal yung stereotype na pag dumating ang pulis, tapos na ang sine. The end na. Okay? Ayaw natin mangyaring ganon. Sapagkat tayo naniniwala na ang ating mga kababayan na tumatawag sa 911, pwera yung mga nagpa-prank call, ay nangangailangan talaga ng tulong yan at bawat segundo niyan ay mahalaga. Sabihin natin na 1 minuto, 2 minuto, maiksi. But that is even shorter at mas significant yan sa mga taong nasa bingit na ng kamatayan because for all we know, they are already on the last seconds of their lives. So kailangan nating makarating, matulungan sila, mailigtas sila. Chief, follow-up lang. Yung pagdating po dun sa tulong, may mga, kamusta po ang feedback? Kasi di ba, dito previous briefings you mentioned, kailangan kapag may nag-complain, talagang tutulungan. May mga reports pa rin po ba kayo natatanggap na pinagpapasapasahan yung mga nagre-reklamo, sir? Last week, meron akong na-caution na naman sa MPD, Manila Police District. Yan, makinig ang Manila Police District. May isang tao, may daladalang complaint. Report na may magnanakaw ng mga kable sa lugar nila. Ayaw tanggapin ng desk officer for whatever reason. Napakaraming dahilan na kesyo nakapag-responde na sila, kesyo tinanong natin ang personal kong tinugunan na naman. Nakarating kasi sa atin ang report na yon. Kaya personal kong tinugunan. Inalam ko binigay ko yung number ko dun sa complainant, binigay sa desk officer, kinausap ko. Bakit ayaw mong tanggapin? Ay sir, tanggapin naman namin Bigla na lang mag-iiba ang tono pag alam nilang ang katamaran ay hindi lulusot. Kasi nakita natin dyan, katamaran So again, sa ating mga kababayan, pag makakita kayo ng mga ganyang katamaran, just reach out sa ating PNP-PIO Facebook page. Ilahad nyo ang inyong mga kwento. Next week, meron kami sa sunod na press briefing natin next week, ipapakita namin ang mga aksyon na ginawa namin sa mga nagbabiral ng mga posts. Lalo na may mga lumalabas na naman na may mga content creators na para gumawa lang ng content, gagawa ng kwento. Gaya halimbawa nung nasa Cebu, doon sa isang bus, pinalabas na hold up daw, snatching. Nang inimbestigahan natin, lumabas na ito ay suntukan pala, nag-aaway ang dalawa. So, na-resolve naman yon at natapos na. At hindi totoo na may mga snatcher pa at hold upper na sa gitna ng kalsada ng hold up ng bus at wala tayong nagagawa. Meron ding lumabas ngayon sa isang probinsya dyan, hindi ko muna sasabihin, pero content creator na naman ito. Drama, parking boy daw, tingin 100 ang kuha ng parking. Nang ma-find out natin, pare-parehong nagdadrama lang. Huwag naman ganun mga kababayan. Sa mga content creators natin, sa mga vloggers, okay yan na gumawa kayo ng mga contents nyo. Ngayon, kung gusto nyo gawa ng content na fiction, siguraduhin nyo na maliwanag sa lahat na for entertainment purposes, gumagawa kayo ng ganyang mga content. Pero yung gagawa kayo ng content na para bang may disorder sa isang area, isipin mo naman, sigang-siga yung parking boy, tigi-100 ang hinihingi at pagkatapos binabantaan at gustong manakit pag hindi siya mabigyan ng 100 na parking fee na wala naman siyang karapatang i-collect dahil public road ang kanilang ginagamit. Yan ay nagbibigay ng masamang impresyon. At ang naapektuhan niyan, hindi lang ang pulis, kundi pati ang community mismo, na para bang wala ng law and order dyan sa community na yan. So, maawa naman tayo sa ating mga kababayan na naapektuhan yan. Tourism ang negosyo ng area na yon. Sila ay pinupuntahan ng mga dayo mula sa iba-ibang lugar dahil maganda ang tanawin. Ngayon, kung ipakita nyo na may sa inyong mga content na hindi naman totoo, na may mga supposedly, may mga siga dyan, na para bang hindi na saklaw ng gobyerno at ng kapulisan, makakasira kayo at ang hanap buhay naman ng mga taong naghahanap buhay dyan ay maapektuhan. Kaya, winawar natin, or pinapag-usapan natin sa ngayon, tigilan nyo na yan, siguraduhin nyo lang na pag gumawa kayo ng sine na fiction, maliwanag sa lahat na ito ay for entertainment purposes at fiction din lang ang inyong ginagawa.
Yes. What if they cross the line? Sabi mo nga, sir, di ba, dapat malinaw yung parameters na ito, entertainment purpose lang. Pero what if they cross the line? Ang masama kasi niyan, ang masama niyan, yung disgrasya. Yung bang may mga maprank sila at pagkatapos ay magkasakitan. Anong gagawin natin? O, di imbestigahan na naman natin yan at may na-aksidente na. No? Yung mga ganon. So, we just would like to ask our kababayan, napaka-creative kasi ng mga Pilipino eh. Hindi natin pinipigil ang creativity. Walang problema doon. Okay yun. We are even encouraging for you to be creative. Malay mo, mabiglang maya-maya nasa mainstream movie making ka na at maya-maya yan, nakabreak ka pa sa Hollywood. And that will be the pride of the Philippines. That will be the pride of our country. Pero we do it in a responsible manner, making sure that we are not unduly affecting the community as a whole in a negative way. Yeah, yung mga ganyan, delikado yan ha. Yung mga kidnap prank, yung mga shooting prank na yan. Mag-ingat kayo, napakarami ng mga possibilities na maaring mangyari dyan. So, we are just reminding our content creators. Legal liability. Ay, lakas naman. So, anong legal liability nun, sir? Ano, isa prank? Hindi kasi naalala ko rin yung kidnapping prank ng isang grupo ng mga vloggers. Ano ang legal liability? Sakto may pulis na tama. Ang tinitin natin, well, unang-unang maliwanag na alarm and scandal yan. Alarm and scandal, ang magiging complainant yan, yung police. Na-alarma talaga tayo eh. Pero more than the alarm and scandal, paano pag ang aksyon eh bigla na lang, di ba? Ma-feel ng police in danger siya dahil siya ay pag-intervene niya, biglang nakakita ng masamang aksyon galing doon sa mga actors. Eh, paano ngayon yan? Thank you na lang. May kasalanan pa ang pulis yan. Maimbestigahan pa. Maabala pa ang pulis yan. So, yun nga lang. On the other side, maabala ang pulis. Eh, patay naman sila. So, both sides lose. So, liwanagin na lang. Huwag na yung prank na kakulitan lang talaga na wala namang mabuting idudulot pag nagka-aksidentihan. Thank you very much, sir. And now we're down to our last two questions. First is from Sir Ednil Barosa of DZRH, sir. Morning, Chief. Chief, doon lang po sa na-arresto recently sa Makati na Chinese nationals na kuhaan ng mga high-powered firearms. Established na ba, sir, na members talaga sila ng Chinese military o PLA? Sa ngayon ay wala tayong definitive na information regarding that matter. Pero sa may mga nakuha sa kanila na allegedly mga paraphernalia saying na sila ay member ng PLA. Wala rin pinagkaiba yan sa mga Pilipinong nakita natin, hindi naman pulis pero may uniforme ng pulis. Sa ngayon yan ang pagtingin natin. So we are coordinating with the proper government agencies to make the verification definitive. Pero sir, saan nakuha yung mga high-powered firearms? Gaano kalaki yung operations itong mga ito? Ang dami nagulat nga kami sa dami ng mga baril na nakuha namin dito. Although we thought just 1 or 2 pieces of firearms. So nakita natin talaga na meron silang established na supply chain na hanggang ngayon ay ito naman ang ating kasunod na operate. Ubusin natin lahat ng mga to hanggang sa, we will cripple them and run them to the ground. When you say, sir, supply chain, ano to, exclusive sa kanila na yung grupo ng mga Chinese nationals or foreign nationals? May iba-iba silang mga pinagkuhanan, ha? At may iba-iba rin yung kanilang supplier, nakita natin, may iba-iba rin. Wala talaga, underground illegal activity talaga. They are related, sir, sa former Pogo. Are they related sa dating Pogo, sir? Ang customer base noong kanilang operation ay iba-iba na. May Pogo, may mga
talagang drug syndicate, and the underground basically, people who cannot legally own firearms na nangangailangan ng baril sa kanilang mga operations. Pero malaking grupo sa kanila, malaking customer base nila, yung mga former POGO. Yes. Thank you, Chief. Thank Sundutan ko lang. Sir, yung mga armas na nakuha, na sumailano na ba sa ballistic examination, na-check na ba kung previously nagamit sila sa ibang krimen? Undergoing ngayon ang ating checking sa ating IBIS, sa ating crime laboratory. Thank you, sir. Thank you very much. And now we're down to our last question from Mr. Alfred Dalizon of People's Journal. Morning, Chief. Yung operation, sir, sa Tawi-Tawi, yung human trafficking, yung mga victims from Luzon, Visayas, and Mindanao. Tapos ang recruiters, meron ako narinig sa'yo, from Antipolo pa. How big is that syndicate and anong ginagawa ng CIDG and WCPC to address these problems, sir? Salamat, Alfred, because yun nga ang rason kung bakit kanina sa start ng aking briefing regarding that news item, nag-premise na kaagad ako sa ating mga kababayan. Baka may mga tao dyan na pumupunta sa inyong mga communities, nagsasabi na kaya kayong dalhin sa ibang bansa, mag-abroad, ito ang bayad, ito ang paraan, mag-ingat-ingat po kayo. Nandiyan naman pa ating mga ahensya. Mag-apply kayo ng maayos sa ating gobyerno. Andyan ang OWA, andyan ang BMW, para kayo ay tulungan kung gusto nyo mag-abroad. Hindi yung kung sino-sino mga recruiter na hindi naman otorisado ang magre-recruit sa inyo at dadaling kayo sa kung saan-saan na walang kasiguruhan kung anong ibibigay sa inyo na trabaho. Tandaan natin, pag illegal ang paglabas nyo sa bansa, illegal din ang pagpasok nyo sa kabilang bansa, walang kasiguruhan na kayo ay ma-monitor ng bansang nandun o ng kabilang bansa o ng bansa natin. At hindi kayo nakakasiguro na kayo ay mabibigyan ng kaukulang assistance kung kayo ay masangkot at mabunyag ang illegal na gawain yan. Kaya tulad nito, buti nga hindi pa sila nakakalabas ng bansa natin, nahuli natin, na ibalik natin sila sa ating DSWD para sa temporary na pangangalaga para ang maibalik sila sa kanilang pamilya at ang kanilang mga recruiter ay maparusahan. Sapagkat ito, pag illegal nga ang pagpasok at paglabas nyo, wala rin kayong kasiguruhan na maging legal ang inyong stay sa ibang bansa. Lagi kayo nakatago, lagi kayong takot, at hindi rin kayo nakakasiguro na ang pangakong sweldo na ibibigay sa inyo ay ibibigay nila. Sapagkat nakatago nga kayo Paano kayo magrereklamo pag nasa ibang bansa na kayo? Ano ang inyong kasiguruhan na sila ay tutupad sa usapang pinangako nila sa inyo? Kung hindi sila tumupad, paano kayo magrereklamo doon sa kabilang bansa? Illegal na nga kayo. So talagang sa simula pa lang, pag illegal na ang pag-recruit, illegal ang paglabas, illegal ang pagpasok sa ibang bansa, talo talaga ang ating kababayan. Sir, follow up lang. Anong na-find out na sa initial investigation? Will they be into prostitution or slave labor, sir? Ito, ibigay ko sa inyo si General Portento, Sheila Portento, para sa ibang mga detalye nito. Ito na siya. Dito ko na. So magandang umaga po sa inyong lahat. Initially po, pag nire-recruit ang ating mga kababayan, hindi naman sila sinasabihan kung ano yung kahinat na nila pagdating doon sa bansa na pupuntahan nila. So in the guise of waitress o kaya magtatrabaho sa club, pero at the end of the day, yung exploitation, doon nila malalaman pag doon na sila. And it is also noteworthy to acknowledge na yung efforts po ng gobyerno natin ay tuloy-tuloy para sa Interagency Council Against Trafficking. Sila po yung namamahala sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na nagtutulong-tulong para mapigil yung pagre-recruit sa ating mga kababayan at nang sa ganun ay mabawasan yung mga nagiging biktima ng trafficking in persons. Sa ngayon po, marami pong nariripat ng mga kababayan natin galing sa Laos, sa Cambodia. At simula po, 2 weeks ago po, tuloy-tuloy po yan. At ang PNP WCPC ay nagbibigay assistance sa pamamagitan ng pagkukuha o pag-iimbestiga po doon sa mga naging biktima nito. Thank you, ma'am. Last na lang, kay Chief, sir. Thank you. Sir, Thank you, sir. last question na lang, sir. Yes, sir. Sir, last week may nangyari po, may naging issue yung tungkol dun sa K9 na malnourished daw. Can you further explain, sir, anong status ng K9 unit natin, yung mga aso natin, sir?
Well, for one, we changed the leadership of our AOD K9. The top 2 personnel were already changed. Ayoko nang ayoko nang i-justify kung ano man ang justification. But we would like to state that sinusuportahan natin ang ating AOD K9. Sila ay vital cog sa operations ng PNP. May mga opinion talaga ang Pilipino, no? Hindi ko na sasabihin kung tama o mali ang opinion na yan. Pero itong mga aso nakikita niyo, working dogs yan. Iba yan sa pet, ha? Iba yan sa alagang aso na katabi natin sa pagtulog. May askal ako na katabi ko sa pagtulog na aspin, ha? Baka magalit ang iba dyan, aspin. Pero ang aspin ko na yun, rescue yun. Nakita ko lang yun na naiwan sa pinakahuli. Babae, itim na aso, mga 3 months old na, patakbo-takbo doon sa Camp Olivas dahil walang gusto mag-adapt sa kanya. In-adapt ko hanggang ngayon, kasama ko, nakarating na siya sa Mindoro, nakarating na sa Palawan, nakarating na sa kung saan ako na-assign, kasama ko yun. At yun ay tagabantay ko talaga. Napakatalinong aso. So, iba ang pag-aalaga, iba ang mga alaga na aso na yan. Tandaan natin, yung mga aso na yan, working dogs yan. May mga training yan. Hindi yan gaya natin, hindi yan gaya ng mga aso natin. Parang tao rin yan. So, makita nyo, yung konstitusyon ng mga aso, ay iba ang mga atleta kaysa sa mga gaya natin, no? Na mga amateur-amateur lang. May kainin nga sa ibang bansa. Ayan, oh. Kainin sa ibang bansa. I-iwan nyo nga. We're not justifying anything, ano? Kami ay nagpapasalamat sa suporta at concern ng lahat ng mga 4 parents at mga kababayan natin, no? Everything is appreciated. Tanggap natin yan, tanggap natin ang lahat ng kanilang mga comments at gusto natin makapagbigay ng serbisyong pinakamagaling sa ating mga kababayan. At mapangalagaan din ang kapakanan nitong mga aso na ating nakakasama sa pagtatrabaho. Nasaan yung ibang mga natin? Tulungan nyo kaya yung ating... Kasi ito, ang Belgian talagang ganyan. Hindi pwedeng tumaba at naatake sa puso yan. Okay. So anyway, ganyan lang yan. Kami nag-appreciate sa tulong ng lahat ng mga kababayan natin na concerned sa well-being ng iba pang mga aso. Sir, how many canines do we have at present? Dogs, 600. We have 337 now. We have 337 dogs under our care. At meron pa tayong makukunin pa sapagkat ito ay vital cog sa ating operations. Iba-iba rin ang mga aso, no? Iba-iba ang mga gamit yan. May pang-sniffing, may mga guard dogs, may mga tracking dogs. Iba-iba rin yun. Kaya makikita kayo, hindi lang iisang klaseng aso. May mga asong, Belgian, may German Shepherd tayo. Meron tayong mga maliliit na Jack Russell na pangsuot sa mga ilalim niyan. So, okay? So, iba-ibang konstitusyon. So, kung ang sport mo, parang tao rin yan. Pag sport mo sumo, iba ang katawan mo. Kung ang trabaho mo naman, sport mo naman ay running. Kung boxing naman, iba rin ang sport mo, iba rin ang itsura mo. Kung swimming naman ang laro mo, iba rin ang sport mo. So, ganyan din sa mga aso. Kung ang trabaho mo is, yan, PDD ka, si Kobe naman, pakita natin. So, ganun din yan. Okay? So, basta ang bottom line natin dito, kami nagpapasalamat sa ating mga kababayan na nag-express ng concern kay Kobe. Maraming salamat sa mga tulong na dumating. Rest assured that itong mga tulong na inyong ibinigay, ang inyong mga comments ay naririnig namin at ang inyong mga expertise ay tinitake into consideration ng ating mga trained police officers na talagang naipakita na time and again na talagang magaling ang pag-train sa mga aso na yan. Napakarami na nating na-detect ng mga bomba dyan, napakarami na nating na-detect ng mga narcotics dyan, mga drugs, yung mga aso na yan. Kaya lalo nating galingan ang ating pag-alaga sa kanila para mas lalong gaganda ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat, maraming salamat. Thank you very much, sir. Police General Nicolas Ditor, the 3rd Chief of the Philippine National Police.